Hello, so ito na yung update sa Ethereum natin. And yan, kung mapapansin nyo, kinuha na niya yung take profit natin sa taas. Yan. And, and I expect na bababa na naman to si market pag open ng week sa Monday. May 6. Okay, so bababa siya temporarily. So may papakita ako sa inyo dito and it's about order block na hindi nyo pwedeng i-trade. So kung mapapansin nyo, merong order block dito and meron din dito and dito pero hindi siya for long. Okay? What I mean hindi siya for long. Magre-react lang si market sa kanya pero hindi siya kukuha ng high. So, para mas malinawan kayo, punta tayo sa 15 minutes. Let's say, for example, this is an order block. Ito. Okay? So, itong position ng order block na to, alam ko, pwede nyong ilong yan and targetin nyo itong high na to. Okay? Pero, lagi mong isipin, nasaan part na ba yung structure? Nasa dulo na siya, nasa extreme, or nasa peak na yung structure. So, kahit magkaroon ng order block dyan, hindi siya makaka-break ng high kasi yung order block na yan ang ibe-break pababa. And magiging breaker block siya pa downtrend. So, ang gagawin mo dito, pwede kang mag-short. Okay? So, kung mapapansin nyo ulit sa 1 hour, nakikita nyo yung liquidity dito. Okay? And ito yung order block. Pero take note ha, hindi natin nilalagay yung order block para magpasok ng entry pa long. Nilalagay ko yan para targetin pababa. Okay? This is what I mean. So, this is order block din sa taas. And ayan yung valid na order block na pwede mong i-trade based on direction. Okay? So, this is invalidation. Kaya siya invalidation kasi nasa peak na siya and si market hindi na siya magbe-break pataas. And kung mapapa- okay. And kung mapapansin nyo, etong market na to, magke-create lang siya ng liquidity dyan sa loob na yan. Yan, sa internal na yan. Okay? Nandiyan pa yung liquidity. Then, iti-take niya tong order block sa taas. So, create siya liquidity dyan hanggang i-take niya to tapos bumaba. Ngayon, pag bumaba to, ito na natin. Okay, kailangan natin ng ano dyan, ng movement. So, pag bumaba to, ang pwede mong targetin is yung mga order block sa baba. So, it could be yan. It could be a demand. It could be order block. It could be a support. Yan ang pwede mong targetin. Okay? So, kaya tayo papasok dito. Let's say, for example. Take note hindi ko papasukan to kasi weekend ngayon. Pero just in case mangyari to, at least alam nyo na nasa peak tong market and hindi siya papasukan ng long. Yan. Yan yung stop loss mo sa invalidation. Tapos targeted mo to. Then you have 2.4 RR na. Okay? Kung gusto mo i-refine pa tong or yung SL mo dito, you will have 4 RR. Kung gusto mo ilaliman pa to, possible mo targetin tong ilalim, magkakaroon ka ng 11 RR. Okay? So, sige, dyan na lang natin ilagay. Pero ang TP1 natin is dito sa area na to. Hindi, actually, dito lang yung TP1 sa order block na yan. TP2 dito. TP3. TP4. Tandaan nyo, ay sorry. Yung mga target natin, hindi siya
randomly nilalagay. Meron siyang confluence na doon nagre-react si market. So, itong TP4 dito sa area na to, or parang demand din. TP3, ito yan yung polarity dito or yung breaker dito. TP2, same thing din. So, parang demand dito. And TP1, yung order block natin yan. So, kung papansin nyo, lahat ng may ranging, tinarget natin. Okay, 1, 2. So, yon and down. So, bakit niya gagawin to? Punta tayo sa 1 hour. That's because itong market, kailangan niya mag-pull back para makaakyat ulit siya dun sa taas. Okay? And kailangan niyang kumuha ng maraming liquidity para sa higher time frame uptrend. Okay? So, yun na. Ang lesson nyo for today is hindi porket may order block is tradable na siya. Kailangan nyo makita yung mga price action and consequences around that order block. So, this is order block valid and may mga liquidity. Pero, makikita mo to is mabibreak na to pababa, yung momentum. Kaya, hindi mo na siya pwede pasukan. Kasi pag na-break yung order block mo, kasama tong momentum, butas tong market na to. Butas tong ilalim na to. Yan, magkakaroon dyan ng, yan, yung momentum na malaking red candle. Kasi sabay-sabay yan. Order block, liquidity. So, pati yung order block, magiging liquidity. Okay, na-explain ko ba ng maayos? Na-gets nyo ba? So, yun lang. I hope may na-gets kayo, no? Pag may question kayo dito, message lang kayo dyan sa baba. And what do you think sa setup na to? Kung weekdays to, matatrade ko to. Okay? So, hindi agad basta-basta mag-short. Yun lang, and thank you for watching. Yun, natapik na yung OB sa taas para mag-short. And kung mapapansin nyo, tinapik din yung OB dito sa baba, which is ito yung invalid OB na hindi natin iti-trade. Kasi nung na tumapik siya, hanggang dito lang yung inakyat niya and hindi talaga siya ganun ka-strong kasi nga yung market at the peak na and bababa na siya. Okay? Valid yung OB na yan kung nandun yan sa first or second structure. Pero dito sa third structure na nasa peak na yung market and tumama pa sa higher time frame POI, hindi na siya mag-work, no? So, mas malakas na yung selling pressure. Pressure dito sa taas. Okay? So, goods na. Nag-ranging dito. Na-sweep na yung liquidity sa area na to. Na-sweep na rin yung liquidity sa baba. And yun, patuloy na si market bababa. And makikita nyo itong momentum na to kasi nga, it's an order block and it's a liquidity. So, pareho yan, buo yan. Liquidity na nagre-require ng momentum pababa. Okay? So, kung yung TP1 dyan, meron na TP hit na yun. Pero by the way, hindi to naka-open trade kasi nga Sunday ngayon at walang market sa MT5. So, ginawa ko lang to para makasunod sa market sa mga trade, sa next na trade ko sa Monday. Okay, para masundan ka siya. So, yun lang. Update ko kayo ulit dito pag may time. Okay, hello guys. So, let me give you an update dito sa Ethereum dun sa liquidity entry. Okay, so medyo late na to kasi May 5, May 8 na. And hanggang dito lang yung tinapik ni market, which is ganun talaga, minsan TP1, TP2, and hindi na yung inabot yung TP3 and TP4. So yan talaga yung original na take profit natin. So kung mapapansin nyo, yung dalawang sinabi natin sa previous video is yung order block na to na matatapik. Ito yon. And yung momentum na to. Okay? Yan yung momentum kasama tong liquidity and order block na naging liquidity, pare-parehong momentum para makatapik dyan sa take profit natin na pangalawa. Okay? So, kung gusto nyo makita tong solid red candle na momentum, pupunta ka lang sa higher time frame. So, 45 minutes. Ayan siya. Okay? 1 hour para mas makita mo clear yung momentum. 1 hour. Okay. 4 hours. 4 hours.
Yan, okay? So, momentum to peg, and yon na-hit yung SL. So, ito yung risk din pag masyadong malayo or unrealistic, siguro naging unrealistic take profit natin dito. Tas na SL. So by the way, hindi to open trade kasi nga weekend to nangyari, and inexplain ko lang sa inyo paano makakapasok ng maganda sa order block, at pinakita ko sa inyo yung not tradable order block lalo na nasa peak na si market. Okay? So ngayon, waiting ulit tayo dito, nag-a-assume pa tayo ng probabilities. Yan, titingnan natin kung anong galaw ni market. So, hindi ka muna agad papasok. So, yun lang. In-update ko lang kayo dito, and I hope may natutunan kayo no, na hindi lahat ng order block ay tradable kahit nagpapakita siya ng 100% validity. Yan, order block, naka-break of structure, naka-liquidity sweep, and so on. Tapos may imbalance. So, yun lang. And if may questions ka pa, no, you can message me sa TikTok or sa Telegram para mas mabilis akong makareply. And thank you for watching, guys. I hope may natutunan kayo.